Magandang hapon po mga kababayan. Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers Commentary Opinion Assessment. Ang pamagat po ng ating vlog ngayong araw ay Game Plan Envelopment. Bakit Game Plan Envelopment? Dahil mukhang i-envelop na ang mag-ama sa pamamagitan ng ICC at impeachment. No? ICC against former President Digong and impeachment to BP Inday Sara. So titingnan natin kasi ang balak yata nito mukhang lumalabas na gusto nilang gawin ito upang masiguro na isa sa mag-ama ay madadali o malaglag dyan sa either sa ICC or impeachment. Pero most probably, ang makaligtas dito is si BP Inday sa impeachment because ano lang yan ang kailangan dyan is numbers game sa Senate. So ang ICC, kung talagang isurrender ng government si former president sa ICC if ever na mag-issue ng warrant of arrest, then yun yung mukhang medyo delikado. So mukhang delikado ang sitwasyon natin dahil syempre ang mga supporters ng mga Dutertes ay malamang hindi papayag basta-basta. And that's why panoorin natin mga kababayan. Ito po ang sequence ng ating presentation, situation, game plan, CNN timeline, lessons learned, solution, and recommendation. Ito yung grand game plan. Bad capitalist syndicate. Nandyan yung political and economic control, cartels and systems na gusto nilang establish. And then narco state controlled by illegals. Yun yung bad capitalist. No? Sa CNN political syndicate, ito yung gaslighting. Ginagaslight nila yung mga tao. In-incite yung discontent para magkaroon ng gulo. Then fund yung kanilang pondohan, ang kanilang armed and political struggle sa pamamagitan ng taxpayers' money. Saan ba nila kukuha dyan? Di ba sa Resolution 10, liquidation by certification only. So wala. Saan napunta pera? Hindi natin na-account. Pero ang lakas nila maghanap sa pera ng iba. 3, achieve political victory. So they want to achieve political victory. And sa tingin natin, one of it is to align with the Chinese Communist Party kasi medyo mayaman yan at pareho sila communism. Then corrupt politician syndicate. They want to expand political alliances. Weaponized law. Ito na yung ginagamit nila. Pag may sinabi ka, kakasuhan ka and everything, pati mga vlogger. Yun yung lumalabas. So, control financial institutions of the government. Yan ang gusto ng mga para politicians. And then, remain in power. So, lumalabas na nagkaisa itong tatlo. Nagkaroon sila ng unholy alliance. Why? Siyempre, to make a game plan or scenario. And of course, to cover up issues na ginawa nila. And of course, may desired result sila dyan. 1, ang pugante, yung sa KOJC. Ano ang natakpan nun? Ano ang na-cover na issue nun? Is polvoron, bangag, and lotto issue. Ang desired result nito is, ang naging problema is, nasacrifice yung NTF-LCAC program doon sa SMNI. Ang problema doon is, ang nanalo lang is si CNN, si Communist Party of the Philippines. Next, sa Alice in the Farmland. Sa WPS political blunder, yung incompetence ng nung ating pagharap dyan. Ang desired result is PH may become a battleground. Again, sino ang nanalo dito? Sino ang ibig sabihin, sino ang nakinabang dito? Si CNN pa rin. Si Communist Party of the Philippines, New People's Army and NDF. Ang pag-uusig sa Quadcom, sino ba yung gusto nito? Abay, lahat naman sa kanilang tatlo gusto yan. Pero dito, natago nito ang Resolution 10, illegal insertions and corruptions. At, ayun na, i-destroy nila yung former president. At, dahil doon, magkaroon tayo ng gulo-gulo malamang, of course, nasacrifice yung ating unity ng ating bansa. Sino ulit ang makinabang? Of course, si Communist Party of the Philippines pa rin. So, 3-0 na, 3-0 na. Pagdating dyan sa fourth ay ang pagpapatalsik kay BP Inday Sara. So, ano ang natakman ito? Ang PhilHealth Fund, 89 billion yun. Maharlika Investment Fund, ang flood control fiasco, lahat yan natatakpan na. So, ang desired result is, of course, yung taxpayers' money dyan na-sacrifice na. Dahil sa pagpapatalsik and everything, PhilHealth Fund, hindi na natin nakikita. Nandun na lahat ang ating atensyon sa pagpapatalsik, sa impeachment. So, magkakaroon yan ng anarchy if ever na magpatuloy. At pag nagkaroon ng anarchy, sino nakinabang ulit? Na kumukhang si CNN lang talaga ang nakikinabang, si Communist Party of the Philippines. At pag nagkaroon ng anarchy mga kababayan, dito mukhang pwedeng makinabang ang administration. Bakit? Pwede silang mag-declare ng martial law or revolutionary government. And with that, matatakpan na nilang mga kickbacks issues, incompetence, yung lobbies, yun. At ang desired result niyan is manatili
sa posisyon, manatili sa power, and back to glory, like the martial law days noon. So, kung titingnan nyo, may grand game plan talaga at yan nangyayari. So, balit, 4 out of 5 game plan na yan, o mga scenarios, ang palaging nakikinabang dyan ay ang Communist Party of the Philippines. Tingnan natin. Ito, ang sinasabi natin kanina na game plan, envelopment. Kasi sabay-sabay na, i-envelope na itong si former President Duterte at saka itong impeachment ni BP Inday. So magkakaroon talaga ng siyempre ang mga lawyers mahati. May pupunta doon sa former president, may pupunta rin naman dito sa vice president. So magkakaroon ng hatian yan. So one of them might be sacrificed and most probably si former president yon. Why ICC yon eh? Kung i-surrender nila si former president sa ICC, magka-problema yan. So dito naman sa malamang malaking posibilidad na magka-problema. Ang impeachment naman, syempre, medyo numbers game yan. Pagdating sa Senate, medyo lulusot yan. Pero pangtakip, na lang yan eh. Pampa-divert na lang na attention yan. Pero ang target nila dyan, si former President Duterte talaga. So, next, dahil sa ganyang pangyayari, malamang magkakaroon tayo ng, syempre, nagbinta na tayo ng gold, nawawala na yung mga pera, nawawaldas na, magkakaroon tayo ng bankruptcy niyan. Of course, ang sunod nun, chaos, hunger, looting, then anarchy. Ang worst case scenario is civil war. Ang adversary naman natin dyan sa West Philippine Sea, magkaroon na lang siya ng easy invasion. Invasion from within pa. Kasi yung kanyang mga kapwa communist, pwede nang mag-take over sa ating bansa. And of course, kung sakaling magkaroon man ng konting gera, dito na yung battleground. At ang forward edge o battle area nila, dito na sa Pilipinas. And afterwards, maging vassal state na tayo. Kasi wala naman tagalaga tayong laban sa kanila. And pag vassal state na tayo, communism na ang ating pamahalaan. At syempre, sinong hawak? Syempre, Communist Party of the Philippines, CPP, NPA, NDF, or CNN. And of course, ang gagawin ng CPP, ng Communist Party of the Philippines, reorganization and purging. Alam nyo kasi sa kanila is normal lang yung purging. Etong mga, mga Communist Party dito sa atin, ginagamit nila ang political party list nila dyan. Pagka magkaroon ka ng konting problema, diretso sila doon sa human rights. Pero tingnan mo, pag sila na ang nandyan, kahit anong patayan pa dyan, wala silang pakialam sa human rights ninyo. Huwag tayong patulog-tulog sa pansitan. Meron tayong dyan, grupo sana na maganda, pero wala, patulog-tulog. So, pag ganon, maging communist state na tayo. At once naging communist state tayo, in the end, ang panalo dyan is the Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF na. So, wala tayong magawa doon. Patulog-tulog tayo. Ayaw natin sumasakay sa atin. Akala natin okay. Kahit sino naman, nakita natin yan. Itong CNN roadmap, no? Detailed analysis pa rin. Noong 2024, yung activism nila, ICC, anti-Duterte, nagawa na nila. Congress probes, corruption, impeachment. Yung ipalabas, yung intelligence funds ng armed forces and police para ipapakita na itong armed forces and police ay mga corrupt. So, yun ang gusto nilang ipalabas. Para nang sa gayon ay sila ang mabango. So nagkaroon sila ng minor rallies pero ayaw nila ng major rallies. Why? Because may election sa 2025. Kailangan nila mag-increase ng clout. Anong meron dyan? Run for Senate, Congress, and etc. At gusto nila mag-increase ng alliances dyan. And 2025 to 2026, gusto nila mag-reorganize yan. Siyempre may nananalo, may natatalo. So anti-intel funds pa rin para talagang tuluyan nilang ipakita na ang armed forces at police corrupt at hindi maasahan. At sila lang ang pwedeng pagkatiwalaan ng bayan, ng taong bayan. Anti-political dynasty, increased movement, yan. 2027, mag-mobilize na yan para sa election. Diyan na makikita yung anti-Marcos admin, anti-armed forces and police propaganda, anti-corruption, anti-political dynasty, anti-poverty, anti-US. And in 2028, bibira na sila sa highest post from president down yan hanggang sa Congress and LGUs. And then, magagamit nila ang kanilang political machineries from the barangay level up to the national level. So yun yung ginagawa nila. Napakita ko na to 2 months ago So wala lang pumapansin. Dahil siguro iba ang nasa direksyon ng isip ng mga tao. Pero ito na, nangyayari na lahat. No? Kanina nga pinakita ko, nangyari na. So ito naman yung lessons learned natin. Removing or replacing a sitting leader. By law, election or end of term, impeachment, people power. Sa people power, meron tayong EDSA 1, EDSA 2, and EDSA 3 and 4 na nag-fail. Sa EDSA 1, military ang gumalaw, nagkaroon ng people support. Sa EDSA 2, civilian ang gumalaw, nagkaroon ng military support. And third and fourth EDSA, failed yan. So, coup and mutiny.
Nung 87 to 89, nagkaroon ng isang senador. Then, nung 2003 to 2004, nagkaroon ng isang senator ulit. Because they know how to fight for the people. Na ngayon, ito yung saying. 1 is enough, 2 is too much, 3 is stupidity. So nakikita nyo halos 2 na lahat, no? So sabi ni Einstein, doing the same thing over and over again, expecting different result is stupidity. Despite having two successful people power, our people never learned to unite and our country remains poor. Ganon pa rin. Nung pinalitan ni former President Cory si former President Marcos Sr., walang nangyari. Ganon din nung panahon ni President Erap. So anong other method na hindi pa natin na-exploit? Eto na. People's National Political Party. Tayo yon, Sir Dado, no? Yung mga religious sector, business sector, mga retired government and private employees, OFWs, mga ka-OFWs, please, pakinggan nyo ito. FGF, Filipino Guerrilla Forces. Then, yung Duterte supporters and loyalists. No? Kasi pareho yan, ipapakita ko kung bakit. So, tatawagin natin ang ating magiging prinsipyo is National Socialist Capitalism. Bakit? Ito yung mga Philippine presidents. Dalawa dyan ay nagkaroon ng problema, yung Marcos and Aquino. People power. Former President Marcos Sr., ayan, na people power siya at pumalit sa kanya si former President Cory Aquino. Then former President Joseph Estrada, ang pumalit sa kanya si PGMA. Anong nangyari? Gumanda ba? Di ba lalo tayo nalugmok? And that's the reason why hindi tayo padalos-dalos. Kung gusto talaga gusto nyo ng ganyan, pag-usapan. Baka mamaya, for instance, sabihin natin, sige, nagkaroon ng people power, naalis yung nakaupo, tapos pumalit yung isang ipapalit ninyo. Do you think gaganda ang buhay natin? Baka papalit lang ng mga ibang buhaya sa dating buhaya. Di ba? Hindi kasi pinag-usapan yan, hindi ganun yan. Kasi mahirap na itong mga bagay na ito na wala tayong natutunan. Punta tayo sa legal. Ano yun? Ito. Si former President Rodrigo Roa Duterte, he claimed that he is a socialist. Ang ganda ng kanyang ginawa. Halos lahat ng mga Pilipino noon, including lalo na ang mga OFWs, tuwang-tuwa sa kanyang pamamalakad, sa kanyang paraan ng pamamahala ng ating bansa. Everybody, almost everybody felt proud na maging Pilipino. But this time, sabi naman ng iba, hindi na daw sila proud. I don't know, feeling nila yon. So ito si former President Duterte, socialist. He claimed it. Sinabi niya yan. So let's see. Solution and not additional problem ang ating hahanapin. Ano ito? Ipakita muna natin. Ito ang ating current situation. Present situation. Political capitalism kasi tayo Pinapangunahan tayo ng mga political parties and party list groups. Galing sa political dynasties, oligarchs, elitists, cronies, bad capitalists, drugs, hoarders, smugglers, nandyan na. Nagpapanding na yan para yung mga kamag-anak nila o mga kagrupo nila na maganda ang reputation, pinapupunta nila dyan sa Congress at pinoprotektahan ang kanilang interest. Yun lang naman talaga dyan. Kaya nga may Congress ganyan lang, protecting interest Implementing arm nila, syempre, ang bureaucracy. Of course, under sila dyan, ang COMELEC at saka ang COA, under talaga ng political capitalism na nandyan sa gobyerno ngayon, from presidency down. So, anong magawa natin? Ang bureaucracy, hawak nila. Armed Forces and Police, the same manner. Susunod lang naman ang Armed Forces and Police dyan sa ating, di ba, nag-declare naman na sila na non-partisan, pero not because they are non-partisan, hindi na nila alam, hindi nila ma-distinguish yung political and criminal. Remember, all the, yung pagkokorap, pagdanakaw sa kaban ng bayan, at saka lahat yung mga nawawalang pera, na walang transparency, and including that, yung countenancing ng insertions or unconstitutional na mga ginagawa, is criminality at hindi yung political. Yun na nga pero dahil susunod lang, hindi na natin pipilitin. Alangan naman. So, LGU employees, barangay employees. So, anong ginagamit ng political capitalist? Ito, power of money. The problem is, yung money na yan ay taxes natin. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Patuloy tayong nagiging dakilang sidekick at dakilang aliping sa gigilid ng mga political capitalist. Armed Forces and Police, please. Sinasabi lang namin to, huwag kayong magalit. Lang to, pinapakita lang natin para malaman din ninyo, nalaman ng lahat na ganyan nga ang sitwasyon natin. Other is political radicalism. Sino yan? Communist Party of the Philippines. Nandyan si New People's Army, National Democratic Front, MNLF, MILF, BIFF, DITG. Anong implementing arm? Ayun, kabag.
palay ang pag-contempt doon sa mga pulis at saka mga military o mga ano. Kino-contempt nila para ipakita sila ang tama at ang mga pulis ay mali. Tama ba yun? Samantalang sila, ang lakas nila mag-witch hunt, pero sila hindi pa na-witch hunt yan. Bakit pinoprotektahan natin yan? Yung mga yan ang problema na hindi nyo nakikita, Armed Forces and Police. Tayo, mga kababayan, may problema tayo dyan. Parang pinoprotektahan pa natin itong mga ito dahil lang nakadikit doon sa isang mamaw dyan sa House, ganun na. Dahil may pera si mamaw, okay na. Huwag naman ganyan. Party list groups. Limited freedom fighters. Bakit limited? Freedom fighters daw ito, BIFF. Pero limited kasi ililimit nila yung freedom mo dyan. They are not actually fighting for freedom, but they are trying to limit your freedom. So, caliphate, the same manner. Kasi susunod ka na doon sa limited freedom. Okay? And of course, ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, walang Diyos yan. No God. Ang radicalism naman, of course, may Diyos nga, pero radicalized naman. Yung iba gustong katayin. Mahirap yan. Hindi tayo magkasundo niyan. So, anong dapat natin gawin? Sir Dado, bumuo na tayo nito. Socialist capitalism na principle. Bakit? Gaya ng sinabi natin, ang mga socialist kasi, sanay ito dito sa tinatawag na social services and public services. So, religious sector, bakit? Social moral standard. So, kailangan natin ang religious sector. Business sector, why? Economic prosperity para sa capitalism. Sila ang nakakaalam dyan. Bihasa sila sa capitalism and economy. Then, overseas Filipino workers, kasi sila ang ating sandalan. Our modern day heroes. Sana matulungan tayo ng ating mga OFWs, matawagan ng kailang kamag-anak, at isulong natin ito. Retired government and private employees, magaling sila sa social services. Pwede silang sumali dito. Sila ang ating kasama. Volunteers, katulad ng Laang Kawal and barangay health workers. Alam nyo ito mga volunteers na ito, katulad ng Laang Kawal, sila yung tumutulong sa atin sa panahon ng mga sakuna. Ang dami nilang ginagawang kabutihan para sa atin, pero hindi natin sila napapansin. Alam nyo po ba na mga bloodletting activities, sila nagbibigay dyan sa ating blood bank? At patuloy minsan naglilinis ng ating mga kanal, sa ating mga kalye, and walang hinihinging kapalit. At wala rin tayong binibigay na tulong, na suporta. In fact, mas marami pa tayong binibigay na ayuda doon sa mga hindi naman talaga tunay na nangangailangan, kundi mga alaga lang na mga politiko, nitong mga political capitalists. Abay, doon na nga napupunta Kaya hindi ito na tumatama. Hindi na talaga tumatama. And that's why, Filipino Guerrilla Forces, Sir Dado, baka pwede na nating pangunahan ito. Alam nyo kasi mga kababayan, ang nangyari sa Ukraine, nagamit nila ang kanilang security forces. Nung medyo na marami ang nalagas, ang inilagay nila ang kanilang reservist na. So itong mga Laang Kawal nila ang nilagay. So nung medyo naubos na rin ang kanilang Laang Kawal, ang kinuha nila ay ang mga bilanggo at yon ang pinanglaban nila. So you see, mabuti nga dito si Sir Dado Enrique, nag-isip na Filipino Guerrilla Forces dahil pagkatapos ng reservist, meron pa tayong makukuha na puwersa, which is the Filipino Guerrilla Forces. Napakatalino mo, Sir Dado. Mahusay ka. Mabuhay ka, Sir Dado. So pag-umpisahan natin to, i-unite natin itong mga nakalagay dito at gagawin natin yung tinatawag nating People's National Political Party na may prinsipyong socialist capitalism. So, DDS. Bakit DDS? Siyempre, si former President Duterte is a socialist. Ganon din naman ang mga loyalists. Why? Because si former President Marcos Sr. noon ay ang ganda ng ang kanyang mga social services ay napakaganda. Katulad ng heart center, lung center, ano pang mga center ng mga children's center, medical center. You see, bakit hindi tayo magkaisa para ipaglaban naman ang ating interes? Now, rebel returnees, NPA, MNMI, pwede kayong sumali. Self-employed, farmers, fishermen, public service, transport groups, beauticians, and every time mga self-employed. Indigenous Peoples Organization, kailangan ito dito kasi matagal na silang napabayaan. Hindi nabigyan ng pansin masyado, no? O hindi nabigyan ng suporta. Scientists, of course, mga special natin na mga dapat talagang bigyan ng pansin. Technological, mga technologies na mga technicians.
media and vloggers. So pagtulungan natin ito, siguro Sir Dado at sa lahat na nakakapanood nito, tinatanong ko na, kasama na ang ating mga OFWs, payag ba kayo dito? Yes or no? Na magpatayo tayo ng People's National Political Party para sa atin. Na hindi na tayo magpapadala dyan. Karamihan dyan, mga magnanakaw lang itong political capitalism at saka political radicalism. Alam nyo ba kung paano magnakaw itong CNN? Abay, matibay sa pamagitan ng extortion, harap-harapan, takutin ka, nakawan ka. Mabuti nga, sumali sila dyan sa politika. Madali naman sila makapuslit. Bakit? Certification, liquidation by certification lang Iyon ang problema dyan. Kaya nga mga kickbacks and everything, nandyan na, political capitalism, political radicalism. Hanggang kailan tayo magpatuta-tuta sa kanila? Hanggang kailan tayo magpaaso-aso sa kanila? Mga kababayan, Sir Dado, religious sector, business sector, overseas, OFWs, retired, mga volunteers, Laang Kawal, BHW, Filipino Guerrilla Forces, DDS, loyalists, rebel returnees, self-employed, public servants, mga indigenous peoples, scientists, media bloggers, hanggang kailan tayo magpatuta-tuta at magpaaso-aso sa mga political capitalist na yan at saka mga political radicalist? Hanggang kailan? Puro lang tayo wala tayong ginagawa. Kaya nga ito sinasabi natin, BP Inday, baka gusto mo na pangunahan ito. Hindi na natin kailangan yung kalye-kalye o daan-daan o kalsada. Ang kailangan natin dito, ang kailangan natin is magkaroon tayo ng convention. Convention para tingnan kung paano itayo ang party na ito, ang People's National Political Party. Imbis na reklamo tayo ng reklamo, dayamudum tayo ng dayamudum, puro tayo bagulbol, mas mabuti pang gawin natin to. We will face them head on. May election naman And then kung kaya natin gawin to, tingnan natin kung sino ang mas malakas. At the end of the day, sila gagamit ng pera. Tayo gagamit ng boto. So, titingnan nyo nga. Paano ba yan? Pera lang naman ang hawak nila pero napasunod tayo. Bakit? Mga mukhang pera kasi tayo Nagpadala tayo, nagpasunod-sunod-sunuran tayo sa pera Yun yung problema. Kaya hindi tayo umaangat kasi karamihan sa atin dyan, sunod-sunuran sa pera. Kaya yung may pera, sila nasa taas. You see? Pwede naman sana mabago yan kung magkaisa tayo. Ang problema kailan? Kung hindi ngayon, kailan? At kung hindi tayo, sino ang gagawa niyan? Yung mga inchik na ba? Ang pupunta dito para gawin yan para sa atin. Patulog-tulog tayo. Tigilan na natin yung patulog-tulog. Kailangan na nating gumalaw. Okay, what are the possibilities for us provided for within our constitutional rights? And why not? 1. The National Socialist Capitalism Movement to seek elective position in the respective provincial, city, municipality, yung LGUs and barangays, no? Pero ngayon, wala na, hindi na natin naayos ito. So next time na lang ito, siguro by 2028, pero pwede na tayo mag-umpisa, mag-organize para tayo ay makapili na ng mga iboboto natin ngayong darating na eleksyon. Okay? Preparation natin ito, magbuklod na tayo para sabay-sabay nating piliin. Magkaisa tayo para piliin ang tamang political leaders o tamang mga leader na ilalagay natin sa posisyon ngayong midterm election. At preparation na rin ito para sa 2028 presidential and national elections. Okay? So barangays and they shall pursue the people's welfare objective through the NSC programs and be the voice and movement that will protect the hard-earned good image and reputation of the government, prevent the evil society group, the bad capitalists, CPP, NPA, NDF, and the secessionist group, mga secessionist group, from destroying and or ruling the country, counter the traditional political capitalism of hog fattening and wild pig concept. Ito yung patabaing baboy at baboy damo. Ito yung vote buying sa pamagitan ng modern vote buying na ayuda. Tama na yan, tigilan na natin yan kasi ilagay na natin through incentives. Kahit pabigyan mo yung isang mahirap na tao, bigyan natin ng kahit pa 15,000 a month Basta ipagtrabahuin niya. Anong trabaho ibigay natin? Yun ang ating hahanapin. Yun ang ating i-identify. Katulad nito, naghahanap tayo ng solusyon. We better give a solution kaysa magreklamo tayo na magreklamo. Walang mangyari sa atin kung puro tayo reklamo. Mas mabuti pang magkaisa tayo. Ang solusyon dito is ang ating pagkakaisa, mamili ng tamang leader, and then later on suggest
kung ano ang magandang pwede nating gawin para sa ating bansa. After all, this is our country. Hindi naman to country ng ibang bansa, ng ibang mga lahi. Sa atin ito. So, also, we have to eradicate the illegally acquired and drug money politics. No? Kailangan maalis na yan and pursue honest, orderly, and peaceful elections. Assist the GRP or Government Republic of the Philippines in the socialist form of governance, cleaning the bureaucracy from graft and corruption, and support legitimate capitalism. Kasi itong mga capitalist natin is basta legitimate. Ito yung marami dyan SM, SMB, AC, marami, Bistalan, mga ganun. Ang daming magagaling na ano dyan. Yan ang susuportahan natin in case na sila yung protektahan natin, bigyan natin ng suporta pagdating doon sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Siyempre, mga cooperatives, yung public-private partnerships towards peace, development, and economic prosperity for our people and country. So mga kababayan, sinabi ni Mark Cuban, everybody's chasing power and nothing will give you more power than military and AI. So we have the power but we don't have the will. If we want change, we must have the willpower to act because only by doing can we achieve change. So dito pinakita natin yung US election, yung nakaraan lang, ang nanalo diyan si JD Vance. Dati siyang serviceman, no? Ito naman si Tim Walz is also a serviceman na sa National Guard na sa reserve, no? So tingnan mo, malaki ang paggalang nila sa mga ganyan. Bakit dito sa atin? Parang bihira at halos walang nagtitiwala. Why? Because it seems na hindi tayo marunong lumaban o hindi tayo marunong na ipaglaban ang taong bayan. Nakita natin like for example, former Senator Pong Biason, nanalo yon because ang tingin ng mga tao, pinaglaban niya ang taong bayan. Former Senator Gringo, nanalo siya dahil nakita ng mga tao pinaglaban niya ang taong bayan. Former Senator Trillanes, nakita din ng mga tao na pinaglaban niya ang mga taong bayan noon. So you see, nanalo sila. And of course, Senator Ping Lacson, ganun din ang pananaw nila. Senator De La Rosa, ganun din ang pananaw ng mga tao na pinaglaban nila ang taong bayan. So, yung iba sa atin, parang naging sunod-sunuran na lang kasi tayo sa mga political capitalist, yung mga nandyan sa sa posisyon at inaasa natin ang ating posisyon, ang kinabukasan ng ating bansa sa kanila na nakita naman natin kung anong pinagagawa. Mabuti sana kung matino ang ginawa. Kung hindi, nakita nyo yan. Ayun ang problema. So tingnan nyo, GOP, Military Veteran Lawmakers. So 50 Republican members of Congress, no? All military veterans have signed on to a letter to Government Timor. You see that? 50 Republican members of Congress, all military veterans. See that? Pero hindi lang yan So tingnan nyo, pati reserve meron. So out of 100 Senate seats, 435 Congress seats, 68 doon are veterans and reserve. So you see, ganyan well represented doon sa US ang mga uniformed and mga retired, including reservists. So, mga kababayan, Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers Comment, Opinion Assessment, ito yung mga detailed analysis natin. No? People's National Political Party ang ating pinag-usapan, real talk lang. So, ito, shout out sa lahat. Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor, UK LTM, DIY KKV, Unfiltered Toast by Telma at iba pa. Ito, tingnan nyo na lang inyong mga pangalan, hindi ko na-mention. Magandang araw sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung pwede sana, magbigay po kayo ng inyong komento, yes or no, dito sa ating gustong ipatayo na People's National Political Party. Kaysa magreklamo-reklamo tayo dyan, kaysa magdayamudo, magbagulbol tayo, the only way to do it is to face them squarely. Kung politics ang pag-usapan, let's face them squarely in politics. Hindi yung kung saan-saan natin dadalhin. Wala sa lugar, wala sa hulog. Kaya naman natin, tayong pinakamarami. Anong kinakatakutan natin? And that's why I'm calling on yon. BP Sara, pangunahin mo na ito, Day. Kasi panahon na. Pwede mong pangunahan. Wala namang problema doon. Ano masama kung pangunahan mo ang isang partido na ganyan? In fact, wala ka namang partido, di ba? Wala kang partido. Ganon din si So, let's make it a party. Para pag-umpisahan na, para preparation, para ikabubuti ng ating bansa. So, ito, sila Jason Santos, yan, sila Ma'am Meridon, sila Sarah, Orlando sa Australia, no? Sir Orlando. So, magandang hapon sa inyo dyan. Magandang araw sa lahat. At ito, pinakita natin.
Sana nasa mabuting kalagayan po kayo lahat sa mga araw na ito. At sana mag-comment po kayo para makita natin ulit. At kung maraming ako makitang comment at maraming magsa-subscribe or maraming views, ibig sabihin gusto nyo ang idea na ito at marami pa akong ilalabas. Sunod-sunod na mga contents. If ever tumaas ang ating subscribers, numbers of subscribers, and at the same time, tumaas din ang views. Pero kung hindi, wala tayong magawa. Hanggang doon lang tayo. Magandang hapon at mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. God bless us all.